Sa episode natin na kasama pa rin sa Teaching in the United States series, ang focus natin ngayon ay sagutin yung tanong na gaano ba katagal bago makakuha ng US teaching visa. So, alamin natin yung timeline. So, excited ka bang magturo sa Amerika? Isa sa mga importanteng hakbang para matupad ang pangarap mong ito ay makakuha ng US teaching visa. Kasi international teachers tayo, di ba? Kung galing ka ng Pilipinas at magtuturo ka sa States, hindi kasing dali ng pag-apply sa Philippine schools ang pag-apply sa States. Kailangan mo muna ng US teaching visa, work visa po ito, para makapagturo sa States. Pero gaano nga ba katagal yung proseso? So, alaman natin yung timelines at mga dapat nating gawin para mapabilis ang application mo. First, tingnan natin yung mga types o uri ng teaching visa at kanilang mga timelines. Ang pinakauna ay yung tinatawag na H-1B visa. So kung narinig nyo na yon, H-1B visa, ito ang pinaka-common, pinakakaraniwang visa para sa mga foreign teachers. Ang processing time nito ay karaniwang tumatagal ng 3 to 6 months. At maaaring mas matagal pa ito, depende sa dami ng application kung may mga kakulangan sa mga dokumento mo. So kaya mas maganda na bago ka mag-apply, bago mo i-lodge yung application mo, kompleto na talaga yung dokumento mo at malinaw, di ba? Kahit yung birth certificate mo galing sa NSO ay klarado talaga, walang questionable na mga entries doon. Ang second type ng visa ay yung tinatawag na J-1 visa. Ito ay para sa mga teachers na gustong magturo sa Amerika sa loob ng 3 to 5 years. So, ang processing time nito ay kadalasang mas mabilis kaysa sa H-1B visa. Pwedeng 1 hanggang 3 months lamang makukuha mo na yung J-1 visa mo. Pero may mga specific requirements para sa J-1 visa tulad ng pagkakaroon ng sponsor organization. So ma-approve ka sa J-1 visa mo kung may school district na willing na pagturuin ka sa kanila. So ano yung mga factors na nakaka-apekto sa processing time nitong mga visa na to? First, yung type ng visa nga, ginagamit ang mga visa na ito, ang H-1B ay kadalasang mas matagal i-proseso kaysa sa J-1 visa. So, given na yan. Yung H-1B kasi is work permit. Ang J-1 visa ay cultural exchange visa para sa mga international teachers. Pangalawa is yung kung gaano kakompleto at tama yung documents na sinubmit mo. So, siguraduhin natin na kompleto at tama ang lahat ng mga dokumento mo para maiwasan mo yung delay sa processing. Pangatlo, background check. So, ang background check ay maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan. Depende pa rin yan sa, hindi natin kontrolado. Next is visa interview. So, kailangan mong maghanda para sa visa interview sa US Embassy. Ang pag-schedule ng interview ay maaaring tumagal din ng ilang linggo. Medyo kailangan mo rin ng pera dito kasi may fee yung arrange ng US Embassy interview with the consul. Ang isa pang factor is yung dami ng application. Gaano karami yung nag-a-apply. So kapag maraming nag-a-apply ng visa, mas matagal ang processing time. So ang gawin natin dito ay maging handa tayo at mas maagap, di ba? The earlier the better, sabi nga niyan. So yung pag-apply ng US teaching visa ay maaaring maging isang mahabang proseso. Pero mahalagang maging handa tayo, mas maagap at mas matyaga. So dagdagan natin yung pasensya natin. Simulan mo na ngayon yung application mo para mas mapalapit sa pangarap mong magturo sa Amerika. Huwag mo nang hintayin na takot ako, marami akong ginagawa, hihintayin ko yung friend ko. Kung kailan siya ready, saka ako magre-ready rin. So, hindi ang chance, ang likelihood na matatanggap tayo is something personal. So, nakadepende yan sa kung gaano ka-accurate yung requirements natin, kung gaano ka-up-to-date yung mga requirements natin. Kung meron kayong related questions tungkol dito, pakilagay na lang po sa comment box at gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin para masagot yung mga tanong nyo. At i-invite ko pa rin kayo na antabayanan pa rin, subaybayan pa rin yung mga susunod nating episodes tungkol dito because this is a series. It's Teaching in the United States series of episodes. Kaya abangan nyo.
Sa bawat episode po pala na ipoproduce ko tungkol dito, magpo-provide din ako ng mga references. Ano yung mga sources and references na pwede nyong gawin. Kaya wag lang kayong manood after watching the video. Tingnan nyo rin po sa description yung mga sources and references na pwede nyong i-consult on your own. So for example, in this case, dito sa episode natin ngayon, yung ilalagay ko ang link ng US Department of State, tsaka ang US Citizenship and Immigration Service, at o kaya yung USCIS, just in case hindi pa kayo familiar doon. So once again, maraming salamat sa pag-aantabay sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sana andyan pa kayo sa mga susunod nating episodes ng Teaching in the United States series.